Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula November 17 to 23, 2022? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising sign. Who knows? Baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa iba sa inyo. Ay, bakit ganun? Yan, ito to. Parang sila rin to. Ito. Di ba? Ito at ito sila rin. At ganun. Well, kasi yung babae dito ay nasa process pa rin ng soul searching at nag-explore pa rin ng options o paths na gusto niya i-take. Kasi sa sa senaryong to, yung single, ayaw niya pang maging in a relationship kasi ano siya dito strong. Na para bang wala siyang panahon sa relationship at nandito pa rin siya sa process na gusto niya pang tingnan mga option niya nga. O choices na gusto niyang i-take. Ganun dating dito So, yung single di pa willing maging in a relationship o walang time pa sa relationship. Nasa iba ang focus niya. So, dahil masyadong maikli ang reading na to. Magdagdag pa tayo para humaba. Kung hindi nag-resonate sa inyo to, di dito. Kung hindi man para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Ganun lang siya. Okay? Ace of Wands, Page of Swords, Two of Pentacles. Ano yun? Ibang senaryo na to Hindi siya dikit doon sa kanina. Bakit ganun? Ito kasi para siyang may someone na nag-take action at sabihin ang kanyang nadarama. Kasi parang binigyan ng lalaki yung babae ng flower. Parang nag-confess. May sinabi yung lalaki, more like confession, na binigyan niya ng flower Ng babae, nilagay sa vase. O vase? Tama ba? Kung British. Oo nga. Pag British, vase. Pag American, vase o vase. Anyways, Two Pentacles, Knight of Swords. Anyway. Kasi yung itsura ng lalaki, nagalit siya. Ito kasi may binabalance siya
So, nalaman siguro nung lalaki na may iba pa siyang option, yung babae. Dahil ano to, balancing, di ba to, pentacles. Mm-hmm. Yun yung pangalawang scenario. Single pa rin ang tema ng reading natin. May magko-confess ng feelings yung lalaki. In-entertain naman ng babae. Pero bandang huli, malalaman ng lalaki na may other option pa yung babae. Whether may in-entertain pa siyang ibang manliligaw o may iba na siyang boyfriend. Pero in-entertain pa rin siya itong lalaking to. Ganun. Iba ulit senaryo. Alin man dyan ang pwedeng mangyari para sa iba sa inyo sa week na to. So, kung di man nga tumama sa inyo, baka sa someone na malapit sa inyo. So, pangatlong senaryo. Magkakaiba sila, ha? Kakaibang kwento. 8 of Cups, 8 of Cups, 9 of Pentacles, 10 of Swords, Justice. Ano yan? Single pa na naman. Mukhang single pa. Pero wait lang, 10 of Swords eh. Parang wala nang balikan dito. Sinira na ang alaal ng nakaraan. Masaya, hello. Separation to. Hindi na sila naghawak ng kamay. Ito yung babae. Ito yung lalaki. Feminine energy, masculine energy. Justice. Diba ka justice? Na parang nasa right path. Wala pa akong nakitang 9 of Pentacles na lalaki. Usually, babae yung 9 of Pentacles. Pero wala pa nga akong nakitang dinurowing o card na lalaki yung 9 of Pentacles. Baka meron. Wala pa lang akong deck na ganun. Pero sa case na to, dahil nagre-relate tayo sa picture, mukhang mag-move on yung babae. I-enjoy niya ang kanyang pagiging single. Ayaw niya na talaga makipagbalikan. At tingin ko, nasa right path na siya. So, ibig sabihin, asahan natin na may iba sa inyo, whether kayo mismo to o kakilala nyo na malapit sa inyo, ay magbe-break. O baka nag-break na nga. Pero, tingin ko, wala nang balikan talaga. Kung nangyari yan ngayong November. Nag-break o magbe-break pala. Ayaw na ng babae. Para bang right choice na kung mawala siya. Kasi may justice eh. Anyways, punta tayo dito. Kung masasabi nito. Bakit naman? Ito maganda. So, probably nangyayari na to. Pero kung mangyayari pa lang, don't worry. Kasi magkakayos pa rin naman, May mga away sa iba sa inyo. O kayo yung mga away. So, case-to-case basis. Kasi ang dating mabubuli yung iba sa inyo, pagchichismisan. Pero again, maaayos to. May mga taong tutulong para magkayos. Kung sa work to mangyari, di HR siguro yan. Tutulong para pagbatiin ang mga magkakaaway. Pero regardless kung sino yan. Pero again, may mga taong tutulong para magbati yung magkaaway. So again, mukhang mapapatrobol yung iba sa inyo sa week na to.
Anyways, po tayo na ibang information dito. Ano pang masasabi nito? Sa 2 weeks na ito, a new opportunity. Insights gained from a new experience, job, o partner. So, may paparating na new opportunity daw. Oh. In all forms na. New experience, new job, o new partner. Huh. Everything new, siguro. I'm sorry. Oh, di ba ito compromise? Ito apology. Forgiveness through mutual understanding. So, depende nga kung sino yung magkukos ng away. Kasi pwede rin naman sa part niyo yun o sa part ng ibang tao. Regardless kung sino nga. Since ulit tong compromise, may magsusorry o. Sa case na to, may tutulong para pagbatiin yung magkaaway. Okay? O baka kayo yung tutulong para pagbatiin yung yung mahal nyo sa buhay at ang kaaway niya. Pwede rin naman ganun. So, pwedeng kayo mismo yung magbabati. Tutulong para magbati yung magkaaway. O kayo yung mapapaaway. At may tutulong sa inyo para pagbatiin kayo at ang kaaway. So, case basis. Pero dito, may ibang tao nga na parang eksena para makaayos. Pero sa case na to, dalawa lang sila. So, pwede rin naman na walang tutulong. Basta ang mahalaga, may magsusorry. Diba? Forgiveness through mutual understanding. At ang huli, self-awareness. Tapping into your higher self, questioning routines and patterns. So, sa week na to, in-encourage to, self-awareness. Everything about you na lang to. Self kasi. Na parang in-encourage yan. Okay? Alamin kung anong gusto nyo. Kung saan kayo masaya. Hanapin yung sarili nyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.